So yun guys, good afternoon. For today's videos, um, story time muna tayo. So sa mga nakasama ko sa kalsada, bilang isang jeepney driver, marami nagtanong sa akin na ano daw nangyari, bakit daw biglang namayat ako. Nawala din kasi ako ng ilang linggo lang naman din na nawala ako sa kalsada. So ano nga bang nangyari sa akin? So share ko lang sa inyo, ako po ay may sakit na hyperthyroidism. So ito po yung goiter sa loob na hindi siya katulad ng na goiter na lumalabas. So usually naman daw sa mga lalaki ganun naman talaga ang tumatama. Pero late na nalaman na mayroon akong goiter. Kasi November last year, doon ako unang inatake. So sa DASCA, ang unang nakita sa akin, sabi daw mababa daw yung potassium ko, so may hypokalemia ako. So niresetahan ako ng gamot, then hanggang sa nakapunta rin ako sa Pabella. So one day lang naman din na nakatayo din agad ako, kasi syempre nasalpakan ako ng dextrose tsaka yung potassium serum. So guys, yung potassium serum na yun, ang sobrang sakit. Kung sa iba na nakaranas na masalpakan ng ganong gamot, sobrang sakit niya. Talagang hindi mo ma-explain yung pakiramdam, kasi pero malamig yung gamot na yun, kaya nga parang maano siya sa buto, kaya siya ganun kasakit. So nang naka-recover ako, so biyahe ako, nakiusap ulit ako sa operator ko. So shoutout kay Boss Joan. And so yun, naka-recover, nakabiyahe. So December, ayun, isa na namang aksidente yung nangyari sa akin. So na-aksidente ako sa motor, December 22. So nagpasko at nagbagong taon ako na may bandage yung aking balikat sa kanan. Ang nadali naman sa akin doon is spatula, so yung palikpik na nabiyak siya. So hindi naman kailangan na lagyan ng bakal, kasi naghihilom naman siya, pero siyempre choice mo kung pababakalan. Ako ayoko naman kasi magpabakal, gawa ng mahirap pag may bakal ka na sa katawan. Then January 2 na yung airpot ko namatay. So ilang week lang din yun, inatake na naman ako ng hypokalemia. Hypokalemia daw. So yun, na hospital na naman. Ilang araw din yata sa sa hospital noon, 3 days. Kasi nung time na yun talagang mas natagalan din siya na maibalik, kasi kailangan, kasi pag na hospital ka, ang nangyayari dyan, kailangan mag-balance muna yung potassium mo. So pag nagbabalance naman na yun, nakakatayo na ako. Then na-recover, biyahe na naman. Last month, hindi siya last month, ano bang pecha, September. So last month, yun, inatake na naman ako. So doon ako nagreklamo. Doon ako talaga, sabi ko sa doktor dun sa paggamutan ng Dasmariñas, sabi ko, ma'am, ba't naman ho ganun? Kasi ma'am, lahat naman po ng sinasabi ninyo, ginagawa ko naman po. Wala naman siyang bawal sa pagkain yung time na sabi may hypokalemia, wala naman siyang bawal. So nagpahinga rin ako noon. So yung mga kapatid ko talaga sinabihan ako na wag muna akong bumiyahe, magpahinga lang muna. Pero syempre hindi rin talaga ako sanay na hindi kumikilos, kaya bumiyahe ako. Eto, hindi, last month din pala, doon nangulit na nga ako sa doktor, bakit nga ako gano'n. So ano po ba talaga yung sakit ko, baka kasi hindi naman sa potassium. So yun, usually ang kinukuha sa akin na dugo pag pinatake ng hypokalemia is isa lang. So nung pangalawa naging dalawa. So talagang pinahanap ko. So kinuhanan ako guys ng anim na pang test ng dugo. So yun, doon nakita na ang sakit ko pala talaga is
hyperthyroidism. So ano ba yung hyperthyroidism? So ibig sabihin sobra-sobra yung pinuproduce ng thyroid ko. Sobra-sobra siya kaya siya hyper. So ang goiter kasi meron siyang dalawang klase, hyper at hypo. So yung sa akin guys is hyper. So ano ba yung mga sintomas nito? Ito guys, yung lahat ng sintomas, ito talaga yung mga naranasan ko noon last November pa. So una, yung pagbagsak ng katawan ko. So yun guys, talagang grabe yung pinayat ko guys. So ito yung picture ko noon. Then yung pagpapawis ko hindi siya normal. Kahit hanggang ngayon guys, ang pawis ko hindi siya katulad ng iba na pag pinagpawisan sa pawis. Sa akin kasi, mainitan lang ako ng konti. Talagang tagaktak yung pawis ko. Kumain lang ako ng mainit, nagtumatagaktak. Tsaka ang pawis ko medyo maano siya. Medyo malagkit. So, isa yun. So, pangatlo, nagsishaking ako, yung kamay ko talagang nanginginig. Hindi siya makontrol. Actually hanggang buong katawan nga eh. Yung pag nanginginig ako eh. Ano pa ba? Hair loss. So guys, yung buhok ko dati talagang maganda. Mabilis tumubo, pero nung simula nung last November pa nga, nag-iba na siya. Hindi na siya ganun kaganda tumubo. Then hair loss nga. So napapanot. Ito ano pa ba? Mga naramdaman ko nun. So hanggang ngayon ang nararanasan ko, isa rin to kaya hindi rin ako nakabiyahe kanina. So mabilis yung tibok ng puso ko. Hindi siya katulad talaga din ng normal na walang sakit. Tag sa akin iba, parang drum, dag ganun ang tibok ng puso ko. So yun lang, and siyempre na-disappoint lang kasi hindi agad nakita yung sakit ko. Kung naagapan sana, so hindi sana ako nababakante, no? Pero okay lang naman din, at least nakapagpahinga. At syempre sa ngayon guys, medyo nakaka-recover na, at nakikita nyo naman sa itsura ko, medyo tumataba-taba na yung pisngi na. Medyo nagkakamason ulit tayo. So syempre unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon, at pangalawa sa mga kamag-anak ko na sumuporta talaga sa akin, tumulong. So maraming salamat sa iyo, sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin guys. At yun lang guys, tuloy-tuloy sa ngayon, tuloy-tuloy ako sa pag-iinom ng gamot. At syempre sana, sabi naman siya ng doktor, once na mag-balance na ulit yung thyroid ko, so lahat naman ng nararamdaman ko magiging okay na rin siya. Hindi na siya, yung tibok ng puso ko magiging normal na siya, yung katawan ko makaka-recover. Yung sakit guys, yung sa mata, yan, hindi yan ganyan talaga. So beautiful eyes talaga ako dati. Totoo yan. Yun nga, medyo bola lang yan. Pero pasalamat rin ako kasi na-detect pa rin nitong bandang huli. Sa ngayon naiinom ko yung tamang gamot na para sa sakit ko. Kasi nung una nga akala nila meron tayong hypokalemia. So ang pinakasakit ko pala talaga is hyperthyroidism. So goiter sa loob siya. So yun guys, sa ngayon tuloy-tuloy lang ako sa pag-inom ng gamot. At salamat sa mga tumulong sa akin. Hindi ko na kayo isa-isa. Salamat talaga. Yun lang guys for today's video.